Ang ebanghelyo ngayong Miyerkules, 5 ng Oktubre, ay mula kay San Lucas. Winika ni Jesus, "Kahabag-habag kayong mga Pariseyo, ibinibigay ninyo ang 10 bahagi ng yerba buena, ruda, at iba pang halamang panimpla sa pagkain. Ngunit, kinakaligtaan naman ninyo ang katarungan at ang pag-ibig sa Diyos. Dapat lamang na gawin ninyo ito, ngunit hindi dapat kaligtaan ang mas mahahalagang bagay. Kahabag-habag kayong mga Pariseyo, mahihilig kayo sa mga upuang pandangal sa mga sinagoga at ibig ninyong pagpugayan kayo sa mga palengke. Kahabag-habag kayo sapagkat para kayong mga libingang walang tanda, kaya't nalalakaran ng mga tao nang hindi nila namamalayan." Sinabi sa kanya ng isa sa mga dalubhasa sa kautusan, "Guro, sa sinabi ninyong yan, pati kami kinukutya ninyo." Sinagot naman siya ni Jesus, "Kahabag-habag din kayo mga dalubhasa sa kautusan. Pinagpapasan ninyo ng mabibigat na dalahin ang mga tao, ngunit ni daliri ay ayaw ninyong igalaw upang matulungan sila." Ang mabuting balita ng Panginoon. Today's Faith Food Reflection is from Sister Jeng Kasumbal. Ipokrito. Aray, ang sakit namang tawagin ng ganito. Ganito ba ako? Nagsisimba naman ako tuwing linggo, pati sa mga araw ng obligasyon. Nagdadasal at nagbabasa naman ako ng Biblia. Nangungumpisal regularly. Nagbibigay ng tithes at love offering sa simbahan. Sumasama sa mga outreach at iba pang church activities. Sapat na siguro ang mga ito, no? Pero teka, ang tanong, anong klase ba akong asawa, magulang, anak, boss, empleyado, leader, o lingkod? Anong klaseng salita ba ang namumutawi sa akin? Enjoy din ba akong makipagmaritesan? Wala ba akong inaagrabyado? Mabuti ba akong katiwala ng lahat ng biyayang tinatanggap ko? Tapat ba ako sa lahat kong tungkulin pati sa pagsunod sa batas at pagbabayad ng buwis? Kahit pa nakakainis na dahil madaming di sumusunod at pasaway? At ang pinakamahalaga, nakikita ba sa buhay ko si Kristo? Aray ko, napaisip ako dun ha. Parang deserve ko nga yatang tawaging ipokrito. Ang problema sa karamihan sa atin, lalo na ang mga tinatawag na lingkod ng simbahan, iba't ibang maskara o katauhan ang ating suot o ipinapakita. Magkakaiba ang ating anyo at pananalita sa simbahan, tahanan, sa mga pampublikong lugar, pati na sa eskwelahan at opisina. Kapatid, nakikita ng Diyos ang ating bawat galaw at salita, saan man tayo naroroon, pati na ang nilalaman ng ating mga puso at isipan. Kaya naman ang hamon sa ating lahat, magpakatotoo ka, totoong Kristiyano sa isip, sa salita at sa gawa. Pagkat habang di natin nagagawa ito, di tayo makakaranas ng tunay na kalayaan at kapayapaan kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, turuan at tulungan mo akong maging banal sa isip, sa salita at sa gawa. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.